Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello, Mike. Okay. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pepo ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Friday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo, no? At ako po'y natutuwa dahil lumalaki ang Barkadahan kay Kristo, no? Marami po tayong mga bago mga tagapakinig at naway dumami pa ang ating tribo, no? Para sa Diyos. At it's March 20, no? Opo. Ano ba ngayon? Season na ng graduation? Opo. Talaga. May mga, alam ko may sa seminaryo kanina. Yan, may graduation na sila. Wala na silang pasok. Pwede na natin. Yan, no? Paano ngayon parang Freedom Day sa mga magulang. At of course, sana yung kanilang mga diploma ibigay hindi lang sa mga estudyante nating nag-graduate, no? Ibigay sa mga magulang nila na nagpakahirap at nagsakripisyo sa kanilang edukasyon, di ba? Okay, bumati muna yung pangalawa nyo na ngayon ito, Oo nga, sa araw na ito, no? Yung mga host ng Kwentuhang Katoliko. Yan. Karen? Magandang gabi po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ito po tayo, si Karen, sa Barkadahan kay Kristo. Magsama-sama po ulit tayo sa isang oras na naman ng masayang kwentuhan. Yan. At itong katabi ko kanina pa ninenervyos. Kasi po nag-quiz yan kanina. Ganun Dala-dala ba? pa niya yung quiz niya. yung nervyos sa quiz. Oo, talaga. Sige, Bernadette, bumati ka muna sa ating mga listeners. Okay, magandang gabi po. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhan at tawanan kasama si Kristo. Yan. Talagang tawanan na lang tayo yan. Opo, tawanan na lang. Diba? At gusto kong batiin yung isang ating regular listener, si Dr. Leti Drapisa, no? At kanina, ang dami naming kasama dyan sa bandang La Trinidad dyan sa Bacolor, no? Ay, akala ko nag-medical mission kami. Yan, nakisali kasi supposedly may representative tayo sa simbahan, no? So ako nagpunta kanina at saka yung Kapampangan Development Foundation, no? Sina Sister Sylvia nandiyan dyan, at saka yung Jad MD dito sa Bacolor, no? Yan, yung isang parang maliit na hospital, no? That of course offers services sa ating mga may mga mahihirap, no? Mga may sakit na kuminsan walang pambayad, no? So kanina ang dami, tsaka yung mga government mga government officials nandun din sa Bacolor, Pampanga, and of course pa ba? Yung Lions and Rotary nandun sila. So kompleto talaga. Mga civic organizations, no? So maraming salamat, Doktora, at of course Good evening po, Doktora. Thank you so much for the donation ninyo na kayo binigay kanina para sa ating radio program, no? Iyan. Okay, may mga pa ba kayo? Mga gustong batiin? Ay, si Karen, batiin natin. Sige. Kasi kanina po nagte-text dahil may nire-review na movie. Yes. Talaga. Tapos umiinit yung ulo niya kasi absorb. Feel na feel niya po. Summer na summer. Karen, maglublob ka muna sa yelo. Oo nga. Huwag mong seryosohin ang inyong ginagawa. Okay, at ibigay muna natin ang ating mga hotline numbers, ang ating Sun hotline number, 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number, 0905-302-5768 and 0905-302-5768. At para naman po sa ating text line numbers, para po sa Smart, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At para naman po sa ating Globe, 0917-363-3738. 0917-363-3738.
3738. At yung pong gustong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, no? Just type REG, all capital letters, and then space your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, o kaya yung address nyo po. At ipadala po dito sa ating globe number 0927-891-0966. No? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap kayo ng daily inspirational messages from the Lord. No? Napakaganda po mga mensahe yan. At kung may mga kahilingan kayo, intentions, and pasasalamat, pwede nyo pong ipadala sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Yung ating Facebook. Para po sa ating Ustream? Opo, kung gusto ninyong makita kami o mapanood habang nagla-live broadcast, pwede po tayong pumunta sa Ustream. That's www.ustream.tv/channel/Bright FM 919. Diretso po ninyo kaming makikita. Kumusta po ang ating mga kaibigan na nasa abroad, di ba? May nasa Dubai yata, may Qatar, may mga nasa Vienna, may nasa Australia. Naku, sana dumami din yung ating mga listeners and watchers. Yan, no. Tapos, pwede rin pong mag-check ng ating Barkadahan kay Cristo Facebook page. I-like po ninyo yon, yung Barkadahan kay Cristo Pampanga. Nandun po yung ating mga previous episodes. Yan. At yung ating counseling line na 0922-831-5967. Ulitin ko po, 0922-831-5967. Yan po ang ating counseling line ng ating programa. Okay, diretso na tayo sa ating ebanghelyo, no? Na babasahin po sa atin ni Bernadette. Ing pamipasyag, king mayap a balita, ibat king libro ng San Juan. Kay bat na nito, miglakbeyay Jesus king Galileo. Eya bisang maglakad king Judea, uling burideng paten ding Hudyo. Malapit na kanito, ing piyestada ring Hudyo, ing piyestada ring Toldo. Kalakoda ring kapatad no, ban makipamyesto, mintaya mo rin i Jesus, o neng emu hayagan, nune pasalikot. Ngarang migsalita, ding mapilan at tao Jerusalem. Aliwahin ning taong buridang paten? Pagumasdan ye, magsalita yung hayagan, at alalang asa bilaban kayo. Potagalang balura na ding pamuntok king yo ing Kristo. Alang makibalu metong man king lugol apanibatan no potang datang yo ing Kristo. Oning balu tamo nung nukarin niya ibat ing taong iti. Inyaking pamanuro ng Jesus kilubning templo matimid ng sinabi. Talaga kayang baluyo ko? At baluyo nung nukarin kumenibat? E ako di natangking sarili kong kaburyan. Itang mitubod ka na ako, tutuyo. O ning eye balu. Ako balu ke, uling ibat ko kayo, at iyo ing mitubod ka na ako. Uli na niti, burideng dakpan, o ning alang di nakap kayo, uling pamiras, ing oras na. Ing maya pabalita, ning kaya katamong kasalpantayanan. Kapurian ka, O Kristo. Yan. Okay. Maganda po yung reflection ni Bernadette dyan kanina. Talaga. O, sige, Bernadette. Sige na, simulan mo na. Okay. Sa gospel po natin, no, parang yung mga Hudyo po, hindi naman po talaga sila interesado kung saan nanggaling si Jesus. Kasi nga po naman, nakita nila kung paano siya lumaki, nakasalamuhan nila mula pagkabata siya, kakilala nila kung sino yung parents niya. Siguro po, sa panahon natin ngayon, wag po masyado tayong familiar sa isang tao. For example po, kababata natin. Siyempre, kung kasama po natin siyang lumaki, alam po natin kung ano yung flaws niya. Alam po natin kung ano yung pagkukulang niya. Tapos po, kunwari, certain time, iniwan niya tayo.
yung tao pa po lang yun, nag-grow, nag-iba, natuto. Tapos pagkabalik niya po, dalubhasa na siya. Kilala na siya. Tapos nadududa po tayo sa kanya. Kasi kakilala na nga natin siya. Hindi natin in-expect na ganun tayo. Na ganun siya. Siguro po, human nature na din, no, tita? Yung, dahil sobrang kakilala mo na siya, hindi mo na siya pinaniniwalaan. Kahit na, nililimatahan. Parang hindi ka na naniniwala kung ano yung kakayahan niya kasi kakilala mo siya. Ayun. Yun, yung sabi ni Father Pep kanina, fear of something, fear of the unknown. Kung pagdudugtungin natin yung reflection mo, tsaka yun. Kasi, yun nga, masyado mong kakilala eh. To others, familiarity breeds contempt. But most of the time, familiarity boxes people in. Yung kinakahon natin eh. Kasi nakilala mo, ganito siya. Hanggang ganun na lang. Especially in small towns. Yes. Ako, alam natin yan kasi small town tayo, Yes. di ba? So, pag may nakilala kang bata, maririnig mong, kunyari, kadalasan, naku, yung batang yan, ganito palang kaliit, kakilala ko na. So, yung feeling nila, kakilala, hindi na mag-iiba yung tao. Hindi eh. Circumstances will change people. Or, kunyari, hindi na nila kinikilala, kunyari, yung sabi mo nga, Bernadette, di ba, nag-iba yung tao. Nagkaroon ng naging dalubhasa. Para sa kanila, wala yun. Yung limitado na hanggang dun sa kung paano lang nila nakilala. Eh si Jesus, Diyos nga siya. So para sa kanila, anak lang yan ng carpenter. Anak lang yan ni Maria na dyan sa kabilang kanto. Ganon siguro yung tingin nila. So limitado kagad yung pagkilala nila kay Kristo. Kaya yun, sila mismo na-deprive sa pagkakilala sa ating Panginoon. Pero bakit ganun, no, tita? Nakikita nila na gumagawa na siya ng mga miracle, pero hindi pa rin sila naniniwala na siya yung pinadala ng Diyos Ama. Well, kung sa panahon ngayon, paano ba? Kung bumalik yung isang tao na naging mayaman o naging kung ano man, di ba kung minsan yung tingin natin na tsambahan, na swertehan, yung parang one shot lang, hindi nila alam kung minsan, ay pinaghirapan yun ha, talagang hindi yun tsamba. Nag-grow kunwari yung tao kasi talagang nilinang niya yung na-develop yung skills, na-develop or may circumstances na gumanda talaga yung buhay. Para sa ibang tao, ay, tsamba lang yan. Hanggang ganyan lang yan. Di ba, Among? Kung minsan ganun yung attitude natin. That's very true. At ito nga, no, ako, namamangha ko dito sa malakas ang loob ng ating Panginoon dahil nga, well, according to the gospel, medyo, yun nga, yung very hostile na sila sa kanya, no? Yung bang para bang ano ba ito, yung kapampangan tang mamuro na yung ginuta mo, tang malaman kanya. Yung bang talagang antagonistic na. Oo, gusto na nilang talagang saktan ng ating Panginoon, no? Although sabi nga ng ating ebanghelyo, he was able to, not confront them, no? But parang quietly, silently may naging paraan siya para medyo iwasan din itong medyo kumukulo na galit nila sa ating Panginoon. Opo. No? Kasi nga, well, hindi nila feel, no, si Jesus talagang ganyan, no? Dahil nga marami silang presuppositions tungkol sa ating Panginoon, no? Di ba, Among, paulit-ulit nga yung Lent yung theme na yan eh. Kasi yung inaasahan nila, yung Mesias, someone powerful, someone with authority, Yes. someone siguro rich and from an influential Saka family. siguro, tita, may mindset sila na bababa siyang literal. O pwede. Mula sa langit. Oo, second Siguro coming nga ganun yung, pa, no? I mean, yun. Kasi Mesias nga naman, kung darating yung Panginoon, di ba? It has to be dramatic. It has to be, ewan, kung siguro hinihintay nila yung Armageddon muna, yung, hindi ko alam kung ano yung exactly hinihintay nila. Well, yun nga, parang you're very right, no? Yung mga Hudyo talaga may mga expectations na sila kung ano dapat ang Mesias, no, and everything, no? Yun nga yung parang yung Davidic kingdom, no, during the time of David. And yet alam natin na iba yung pagka Mesias ng ating Panginoon, no?
And here, talagang, sila, there's an increasing hostility. At the same time, ito nga yung, kung minsan nga yung message ng Panginoon, it really hurts, them. Yung katotohanan, sabi nga, no? Yes. So, hindi na matanggap itong taong ito at yung mensahe pa ng ating Panginoon. Siguro po natatamaan sila. Yes, no? Natatamaan at the same time, hindi matanggap kasi, yun nga yung I think, una, kung tanggap na nila na yan yung Panginoon, sa ayaw at sa gusto nila, tatanggapin nila. Ganun yung mentality natin, di ba? Yung ganito na nga yung nagsabi. Kunyari, di ba, sa atin, kung teacher yung nagsabi, tatanggapin mo. Pero kung classmate mo lang, hindi mo matanggap-tanggap. Kahit pareho lang yung message. Naalala ko yung nanay ko, tita. Oh. Nung minsan kasi, nagsimba kami, kaya mong Jin. Tapos sabi ko man, totoo pala yung sinasabi mo na ganyan, ganyan, ganyan. Oh, ayan ka na naman, anak. Sabi niya ko ganyan sa akin. Kung hindi pare yung magsasabi, hindi ka naniniwala sa akin. Sabi niya ko, Oh. hello ma, kung nakikinig ka man. Ayan. So siguro I think kung minsan I think it's part of our humanity na may mga presumptions tayo, assumptions sa mga tao, kung minsan may mga inahasahan tayo. But I think let's try to open up our minds and our hearts to people, di ba? Yung pagkabukas kasi napakahalaga niyan, no? Yes. Yung wag kang magkulong sa sarili mong mga haka-haka, sabi nga, no? Yung mga inahasahan mo kung minsan hindi naman pala totoo, no? Ang importante, lalong-lalo yung openness to God's will, ang importante, no? At ito nga, it's very clear that the Lord, yun nga yung, of course, no? In the Gospels talaga, makikita natin, anak siya ng Diyos, at malinaw na nasa sa kanyang Panginoon. And yet, these people, they continued, not even, ito nga sa ating Ebanghelyo, siya, yung talagang parang kumukulo na ang kanilang bad intention sa ating Panginoon, no? It happens in life, sino ba naman sa atin pagka gumagawa ka ng mabuti, lahat you cannot please everybody, sabi nga. Kasi kung minsan yung may mga taong parang pleaser, no? Pero it's really impossible that you will make and please all people around you, no? Every people around you. Kaya itong karanasan ng ating Panginoon hindi rin malayo sa ating mismong karanasan, no? Lalong-lalo na yung pag tayong ay nagpapahayag ng mabuting balita, kung minsan ang gandang mga we have our good intentions, may mga good mga plans and dreams tayo, mga ginagawa, mga mabubuti rin mga bagay. Pero hindi lahat, di ba? Kung minsan yan, may aatake sa iyo, may magagalit sa iyo, may maninira sa iyo. Lahat ng yan kasama yan, no? Kaya nga talagang it's not really a bed of roses, as they say, na when you preach the word of God, no? Opo. Kaya nga it will really cause division, yung bang may mga tatanggap at hindi tatanggap. May magagalit at may matutuwa sa iyo. Pero sabi nga ni I think in the letter of Timothy, no, sabi niya preach the good news in season and out of season, no? In good times and in bad. No? Parang ganyan. Walang pinipiling panahon ng mabuting balita, no? Opo. Lalong-lalo na kung kailangan, no? And I think this is where we appreciate Jesus' courage, no? In our gospel today, na hindi siya nagpatinag, no? Hindi siya para bang nagpatalo dito sa hostility gusto nilang isulong itong mga taong ito, no? At alam natin talagang later on, of course, malapit na yung Holy Week, no? They will find other ways. They will find, no? Talagang ganyan yung mga taong talagang porsigido, no? Na sisirain ka, sasaktan ka. They will find other ways. And later on, of course, no? Alam natin, no? The chief elders and the priests, no? Kaya nga yung Holy Week, talagang madamdamin na storya ng ating kaligtasan yan. Ayoko. No, ako pagka medyo we enter Holy Week, iba yung pakiramdam ko Kasi parang, yung sasariwa na naman, di ba? Oo nga.
yung ewan ko yung storyang yan talagang no nakakapangilabot at nakakaiyak, no. It's more than a teleserye itong iiyak ka talagang. You'll get really affected because we cannot understand why ang tao, diba, in spite of the fact, no, sa kaya for God so loved the world. Kasi ba may movie The Greatest Story Ever Told. Yes. Yun. Yan, no. Nalala ko yung Passion of Christ, tita. Oh, naku. Ako talagang, no, Grabe. Magre-review na iyak naman ba ka tayo? at iba yung pakiramdam, di ba? Opo. Maybe the first time that you saw that film, talagang iba yung impact, di ba? Ay, among oo. Ay, naalala ko, the first time I saw that film. Ano yan, nag-staff ako ng retreat. Hindi, syempre, yung responsibilidad ko, bago ipapanood sa mga retreatants, ako muna yung manonood, natural, di ba? Pinlay ko, hindi ko alam, umiiyak na pala ako. Pagpasok ng retreatants, hindi nila alam na paano ako. Gusto ko sabihin, mamaya kayo rin. Alam mo, nung last Saturday, medyo patalas ko sa ng konti ito. Yun nga yung showing ng Tulaok. Opo, o yung Lenten Sarsuela dyan sa Robinsons, no? Opo. Pagkatapos yung misa, actually in-announce ko ito at ito mga youth ministry ko, nagpunta doon, no? Kasi it's free admission dyan sa parkingan ng Robinsons. Opo. So, nakita ko yung mga youth ministry ko nandun. Sige, masaya sila. Okay. So, anyway, nung pagkatapos ng nagkahiwa-walay na kami, no? Tapos, the next day, kasi Sunday yung the next day, nag-choir, no? Yung iba, choir na. Alam nyo yung, naging impact sa kanila, no? Nung nakausap ko, no? Talagang, akala ko, kasi masayang-masaya sila, no? Talagang, nung pala sa parte ng crucifixion, halos umiyak sila lahat. At sabi nung isa sa akin, no, isang choir member, sabi niya, Among, talagang parang nandun kami. Parang nandun kami sa may eksenang yon. Among, sabi, di mas maganda. Sabi ko, tinamaan kayo lahat. No? Sabi ko, yung bang impact na yon, di ba? But, yun nga, it really remains that, of course, what is really sad about this story is, ito nga yung the hostility, no, and the rejection, the verbal harassment ang ginawa sa Panginoon. Opo. Lahat ng yan, actually nagbi-build up na tayo niyan Yes. Yan, nagbi-build up na yung yan. Sabi ko nga parang boiling point, kumukulo na. Malapit na. Yun nga yung namumuro, no. Namumuro ng Panginoon. Mabibinggo. Mabibinggo na yung ating Panginoon, no. Talagang humahanap sila talaga kung paano. Kaya nga itong ating Panginoon, no, quietly, silently, pinagpapatuloy pa rin niya. Opo. And this is where I think makikita natin that, what we need, no, is not to fear, but to be courageous, no. At mamaya sa ating second segment ay babalikan natin yan, no, kasi alam nyo, talagang ang isang karanasan ako minsan pinaparelesa tayo. Ito yung takot at saka yung hina ng loob, no? Ang ganda nung ngayon yung responsorial psalm. Sabi sa Kapampangan, malapit siyang Ginoo kareng miminalog. That's the Dalita Pakibat, no? Malapit daw ang Diyos sa mga nanghihina ang loob. At tabuti ang ating Panginoon hindi naghina ng loob dito. Siguro sa atin, kung may mga harassment na, may rejection na tayo, may hostility na dyan, naku, tatakbo na tayo. Diba? And I think we will continue, no, reflecting on this. I think it's one of the gifts of the Holy Spirit, no, strength and courage, no, fortitude, yan. Ang lakas at tibay, no, na kailangan nating ipakita sa oras na, yan, may mga kontrabida sa buhay. Nako, oo nga, Among. Sa panahon ngayon, every now and then talaga may lulusot at lulusot na kontrabida. So, babalikan natin yan sa ating second segment. No? For the meantime, of course, sa ating mga texters, no, we invite you po to share with us your insights and your reflections. No? Baka may mga karanasan kayong ganyan. Ha? At i-text lang po, mamaya babasahin natin sa ating second segment. For the meantime, mag-break muna tayo. Magpatugtog tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito.
thanksgiving, and my eyes look heavenward. How the stars you flung like jewels, bid your welcome, shine your light, as I marvel at your moonrise. I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? You crown me with honor and glory, and you set all things under my feet. You have made me a little less than angels, even if I fly often away. As I sing my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward, how the stars you flung like jewels, bid your welcome, shine your light, as I marvel at your moonrise. I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? In my anxious and brow-beaten moment, you comfort me, fill me with peace. When my hopes that endurance surround me, you're my strength, you're my light and my shield. As I sing my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward, how the stars you flung like jewels, bid your welcome, shine your light, as I marvel at your moonrise. I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? How exalted your name is, O Yahweh, and how lofty the work of your hands. Yet how closely, how dearly you draw me to your love, your divine majesty. As I sing my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward, how the stars you flung like jewels, bid your welcome, shine your light, as I marvel at your moonrise. I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? What am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, no? At kanina po sa ating first segment ay, of course, no, itong sitwasyon at kalagayan ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo ay, no, hindi maganda dahil nga ito gusto nilang patayin, no? At gumagawa sila ng paraan kung paanong sirain ng ating Panginoon, no? And it happens in life, no? Alam niyo po talagang hindi naman yun nga, no? Magaan lahat pagka you're doing good, no? You're doing the will of the Lord, no? Kung minsan talagang maraming mga magiging pagsubok natin, no? At
wag tayong mawawala ng pag-asa. At ito nga ang ating Panginoon dito sa ating ebanghelyo, no? He still continued to, do his mission quietly, no? At kahit na sabi nga nakakalungkot, pero he was not he was not afraid of these people, no? At mamaya babalikan natin about being courageous in times of being afraid of so many things, no? Minsan dami nating inaalala sa buhay natin. May mga texters yata tayo, no? Opo. Okay. From 1427 sa jail po. Dito sa jail, kilala kami bilang makasalanan. Walang puwang sa lipunan, ang aming kabutihan ay walang nakakaalam. Lord, sana naman po makita, marinig at madama ng tao na tao din kami. Sana matanggap kami na anak mo rin kami. Yun po sa jail. Salamat po sa text ninyo. Huwag po kayong mag-alala at huwag niyong iisipin kayo lang ang mga makasalanan. Lahat po tayo nagkakasala. Lahat tayo ay makasalanan. O kung nakikinig sila ng kwentuhang Katoliko, Bernadette, di ba? Kahit yung mga nakaraang Santo Papa, kahit yung mga great ng simbahan, kung tutuusin, mga makasalanan din naman. Talaga. Pero anak po tayo lahat ng Diyos. At dapat tayo, no? Binibigyan tayo ng pagpapahalaga ng Diyos, no? Kaya dapat wag nating sayangin itong mga pagkakataon na ito, no? Opo. Okay, may isang texter dito, 0011. Yan. All of us need mercy and forgiveness because of our sinful thoughts and actions. There is no way the rich person can buy off God, and no way the poor can avoid paying. God's demand is that all of us come humbly before Him to be forgiven and brought back into His family. Okay? Ang ganda niya mo. Mercy and being forgiven. Okay, wala na? Wala na po. Okay, at of course, hihintayin pa rin natin yung ibang mga texters natin, no? I-continue ko itong sa ebanghelyo, yun nga. Opo. I made mention of this, no? Yung bang it takes courage, no, to do what the Lord did ngayon dito sa ating ebanghelyo, no? Pinagpatuloy pa niya, yung kanyang pagpapahayag, no? Kaya nga itong mga nakarinig sa kanya sabi, no, hindi ba itong taong gusto nilang patayin? Ngayon he's speaking openly and they say nothing to him, no? Parang ganon. So nagtataka rin yung ibang tao, but of course, Jesus proclaimed, no, as he taught in the temple, sabi niya, you know me, and yung nga nasabi kanina ni Bernadette, no? So he continued, and I think ito nga ang siguro gusto kong i-focus natin ngayon, yung what is really courage, no? Ito nga may isang nabasa ko rito, sabi niya, courage is not the absence of fear, it is doing what it takes despite our fear. Right. Naku. Yan. Ang ganda, no? From Eddie, Rickenbacker. Yan. Yan. It is doing what it takes despite of our fear. Yes. What can you say about that? Bernadette. Ito, sabi niya, ito pa, dadagdagan ko yan. Courage is doing what you're afraid to do. There can be no courage unless you're scared. Gusto ko ito. Tama. Parang po yan, Among, kadugtong nga ng pinag-uusapan natin kanina, yung limitations. Lahat naman tayo kasi 'di ba may capacity to transcend our limitations to a certain point, of course. So kung gusto nating lampasan yung ating mga limitasyon, kailangan lampasan mo yung fear o yung iyong takot. So, yung sinasabi nga po nung nabasa ninyo, kung tayo ay may takot, hindi ibig sabihin nun wala kang courage o wala kang lakas ng loob. Ang lakas ng loob nangyayari sa kabila ng iyong mga takot. That's right, no? It is doing what it takes. Right. Despite our fear. To feel fear is normal kasi emotion yan o darating at darating yan sa'yo. Pero yung importante, yung lalampasan mo. At sabi nga dito, kung wala ka daw takot, hindi mo alam ang ibig sabihin ng tapang. Oo. There can be no courage unless you're scared, no? Oo. Kasi yung mga bata, di ba? Ay, natatakot ako sa dilim. Yan, natatakot. Oo nga. Pero susugod pa rin yung sila. mga ganyan. Kasi nagugutom sila. Kailangan na pumunta sa refrigerator.
Nasa bahay pala. Nasa bahay Nasa pa. kusina pala. Diba? Yung kinatatakutan mo, pero yes, you're scared, but in spite of that, no, you're ready to face what you're afraid of, no? Parang kung minsan you have to face your fear squarely, something like that. Opo. No? Parang yung, ano ba yun, tatak ba yung no fear? Ano ba yung, minsan nababasa mo yan eh. Hindi ba Nike yun? O Hindi naman, just do it yata yung Nike. Basta't may brand. O parang no Yes, fear, yes, diba? oo. No fear, no fear. Basta may brand. Cloth ba yun? Clothing ba? Either clothing or sapatos yata. Alam mo, clothing. Ayan. O baka clothing. O clothing, no? No fear. Adidas yata. Ako naman, yung no fear na yan, mayroon kang fear, no? I mean to say, sino ba nang wala? Diba? Pero, yan, you can do what it takes, especially the things that you should do, no? Doing the things na kung minsan kinatatakutan mo, pero nandun pa rin yung fear. But you're able to go beyond, Opo. no? Iyong takot, diba? Para siyang sukutan ng iyong limitasyon. Parang ganyan, no? Kasi yung fear, it limits nga eh. Mhm. Yes. Kunyari, ito, ako yung tingin ko sa gospel natin, no? Isang dahilan kaya ayaw nilang kilalanin si Kristo kasi natatakot sila na baka siya nga talaga yung Mesias at siya nga hindi according to their expectations. So parang yung mundo nila bumaligtad, 'di ba? Yeah, no. So fear of the unknown, fear of what they cannot handle. Yan. Parang ano rin sila. Maybe you're right, no? Yung mga Hudyong ito, mayroon din silang fear eh. Opo. 'Di ba? Baka siya nga, no? O kaya yun nga, talagang natatakot naman sila sa tao, no? Dahil ano siya, no? Very popular sa tao yung ating Panginoong Jesus, 'di ba? So, parang ano rin sila, parang dapat ano sila yung safe na yung playing it safe, sabi nga. Opo. Among kasi kung iniisip ko yung kultura ng mga Hudyo nung panahong yon, especially yung mga very observant, very conservative Jews. Yun nga, yung for centuries, they have been told that the Messiah is like this. Tapos biglang hindi pala. Ano yung mangyayari? Kunyari, kung tayo, ngayon, alam natin si Jesucristo ang Diyos na nagkatawang tao, tapos biglang may dumating nagsabing hindi, di ba gugulo yung mundo natin? Parang ganun din siguro sa kanila. Kaya nga, that's very true, no? So, in other words, I think this is, yun nga, no? Isang regalong ibinibigay sa atin ng banal na espiritu dahil nga, mahina tayo, no? Kanina nga sa aking homily, yung ang response, no? May nalub, no? Kaya makanyang tamo, itang may natamo lub na Pero, yun nga, ang Panginoon malapit daw sa mga nanghihina ng loob. Bakit? Kasi, ang tingin ko, alam ng Panginoon kasi mas kailangan niya tayo. Mas kailangan natin siya. No? Kasi nga, alam niya yung, pag natatakot tayo, nanghihina tayo ng loob, wala ka nang magawa. No? Fear, ang psychological effect niyan, it really paralyzes the soul, sabi nga. Parang magkukulong ka na lang dyan o something like that, no? And at the same time, ito nga, God's love will help us overcome our fear. Sabi ni St. Paul ito yung sabi ni St. Paul, if God is with us, who can be against us? Yes. Diba? That's fear. That's courage, no? We acknowledge na may fear, kaya lang mas malakas ang God's love, parang pinapawi niya yung mga takot natin sa buhay. Kaya No? pala, Among, sinasabi nila, kasalanan yung hindi mo lalampasan yung fear. Kasi, again, you're limiting God's love. That's true. Oo. Yan parte ng ating buhay, no? Yung ang nasabi mo, yung fear of the unknown, no? What lies ahead, no? Totoo yan. Wala tayong assurance, no? There is no certainty about the future, no? Although, kung minsan we can estimate, we can forecast, or something like that, no? Pero, again, if you believe that you're in God's hands, no? I mean to say, if God is with you, sabi nga ni St. Paul, no? I think that is where our courage should flow, no? The strength that we need, di ba? And, it's about time. Sabi nga nung last year, Year of the Lady, no? Opo. Yung be brave ba yun? Be brave. Oh, be yes. brave, Oo. no? Parang ganon. Yung,
kailangan yung tapang, 'di ba? Yung lakas ng loob natin na to stand up, no? To parang remain, no? Steadfast. Yes, no? Stand firm, parang ganyan, something like that, no? Kasi nga ang buhay natin dito sa mundong ito ay naku, kung mahina yung loob mo, 'di ba? Yan, talking about the gospel, no? Preaching the good news. Kailangan ano ba yun? Matapang yung apog mo? Hindi yung matapak yung sikmura mo, parang ganyan. Opo. That kind of expression, di ba? Right. Kasi kung, di ba, kung hihina-hina ka, lalampanan Oo, ka. hindi iwan pwede. ka. Oo. Tsaka paano mo, di ba, kasi nga, we were missioned to go, in the words of Pope Francis, to the peripheries. Yung peripheries, hindi naman physical peripheries lang yan eh. Oo. Ito nga sabi dito, it takes courage to refrain, no, from sinning, yan, from gossiping, yan, no. Tama ito, ha. Kailangan matapang ka na labanan mo lahat yan, no. To refuse to do something what is wrong, you have to be courageous. See? And at the same time, ito yung courage daw natin, no. Yan, kung minsan nasusubok, no, to live honestly within your means and not dishonestly on the means of others, no. Kung minsan yung iba, yun nga, yung corruption, no, yung tukso. To saying no to corruption, for example, no. Ito nga, sabi, it takes courage to be a real man, no, a true woman, yan. To hold fast to your ideals when it causes you to be looked upon as strange and peculiar. Wow. Yan, magiging totoong Kristiyano ka. Parang soldiers for Christ, no? Naku, kakanta na naman si Bernadette niya. Ano yan? San Ignacio, di ba? Ano yan? At ito. It takes courage to talk about and remain silent when a word would justify you in the eyes of others. In other words, siguro yung talking about truth, di ba? Naku, medyo mahirap yan. Di ba? Kailangan matapang ka. It takes courage to live according to your own convictions, no? To deny yourself what you cannot afford, to love your neighbor as yourself, no? It takes courage, no? Lahat yan, lalong-lalo na kung mga nagpapatunay tayo, nagpapatotoo tayo sa ating pananampalataya. Naku, courage. Isang regalo ng banal na espiritu na kailangan natin sa buhay natin. Opo. Kasi, yun, if I reflect on that, human nature wants people to, kasi we're social beings. We always have to be with other people, di ba? We communicate, may interpersonal relations. Kung yung pinaninindigan mo, nilayuan ka ng lahat, hindi feeling outcast ka, o kailangan mo ng courage talaga para ipatuloy yung kung ano yung pinaninindigan mo. Siya yung pinaglalaban. So I think we need to really know where we stand, no? What our convictions are. Bilang mga Kristiyano, di ba? Kasi everyday we are, kung minsan yung mga value system natin, mga prinsipyo natin, they are being challenged, no? Opo. By worldly values, no? Kung hindi ka matibay dyan, no? Sabi nga nitong nabasa natin kanina, kung hindi ka matibay dyan. So, dyan mo kailangan yung tibay, no? And ito kanina sa aking, ito I made mention kanina sa aking homily, no? Kasi ang tendency natin, pag mga pagsubok, problema, kung minsan sabihin natin sa Panginoon, Lord, ialis mo nga itong problemang ito. Ayoko itong pagsubok na to. No? Please, wag mo akong bigyan ng ganyan. O kaya, ayoko ito. No? Alisin mo lahat. Hindi ba? Kung minsan ganyan tayo, di ba? Opo. Pero, sabi ko nga kanina, mukhang mali ang prayer natin na alisin yung mga pagsubok na yan. No? Alisin yung mga problemang yan. No? Kung minsan, of course, part of our being Christians talagang nasusubok tayo, no? Siguro ang pinakamagandang prayer, sabi ko nga kanina, hindi yung alisin niya. Kung hindi, Lord, bigyan mo ako ng lakas, no? Ang tatag ng loob. Yan, courage. Para harapin ko itong mga problemang ito. Invest na alisin mo, no? Parang tayo gusto natin, alisin mo, Lord. Ayoko yan. Ayoko. Tapos na. Tapos May prayer na ganyan, di ba? Oo, diba? Yung Lord, give me the courage to change what I can change. No, yan. Oo, Tama. Yung tatanggapin ko, yung hindi ko na Not the kayang wisdom. bubuhin, yung ganun. No. Sa yan, Accept serenity. the things that I cannot and Prayer of serenity yan. Opo. No.
The serenity the wisdom to know the difference. The Yes. courage to change the things I Things that can I can. change, diba? And the wisdom to know the difference. Yun nga yung courage na yun na imbes na, Lord, parang avoidance tayo eh. Yung bang ina-avoid natin. Ay, ayoko yan. Ayaw natin mahirapan. Maraming ganyan. Diba? oo. Pero imbes na sabihin natin, Lord, alisin mo yan, no? Ayoko yan, no? Huwag mo akong bigyan ng ganito. Kung ano yung kalooban ng Diyos at lalong-lalo na yung mga pagsubok na yan, kung minsan, talagang totoo naman, may dahilan yan sa ating buhay, no? So, imbes na parang ipaalis natin sa Panginoon, at imbes na alisin ng Diyos yan, maganda, harapin natin. Pero humingi tayo ng lakas at tatag ng loob. Harapin kasama si Kristo. Yeah, Oh, so, yes, of course. diba? Hindi naman pwedeng tayo lang. At palagay ko, isang natutunan natin sa ating ebanghelyo ngayon, ito nga, no? Look at what the Lord did in our gospel today. Hinarap niya yung peligro. Kasi may danger na talagang pwede nilang saktan ng ating Panginoon. Pero lumabas pa rin siya. Nangaral pa rin siya. No? At ang nangyari nga, ito nga, pati yung mga nakakarinig akala pang gustong huliin itong taong ito. Bakit ang lakas-lakas ng loob na, di ba? Bakit To preach lalabas-labas pa openly in the temple and, sabi nga na Panginoon, talaga bang alam niyo ako? Kung alam niyo ako, siyempre, huwag kayong magtaka bakit ko ginagawa ito, no? Parang ganyan, no? Because, as the Son of God, of course, no? Kaya nga, alam nyo, yung isang nakakonekta rito, yung isang gift din ng Holy Spirit, no? Yung fear of God. Ang Panginoon lang dapat ang dapat nating katakutan, no? Parang ganyan. Yung fear of God, no? Hindi ba may nasabi sa atin ng Panginoon? I think it's one part of the gospel, sabi niya, huwag kayong matakot doon sa mga pwede nilang patayin yung katawan nyo, pero wala namang magagawa sa kanyang kaluluwa. Yes. Di ba? Yes. Opo. Tapos sabi niya, matakot kayo doon sa, ituloy nyo, sa pwedeng patayin ang katawan at pati na yung kaluluwa. Di mas nakakatakot po pala yung killer of the soul kasi killer of the Yes, body. no? Ay, oo naman. So I think yung fear of God kasi, well, it's not na parang nanginginig ka pagka natin. No. Yung reverence, yung ayaw mong, makagawa ka ng, yun nga, yung nakakasakit sa Panginoon, no? That fear that we don't want to hurt God. Parang ganyan. We are afraid and we should be afraid to hurt God. Parang ganyan, no? Pag mahal mo naman tao, talaga dapat matakot kang saktan ng taong yan, di ba? At ayaw mong makikitang masasaktan ng ang mahal mo sa buhay. And I think that's the fear of God, no? And Him alone, sabi nga, ang ating, diyan tayo matakot, no? Kaya nga, when we avoid sin, no? Of course, it takes a lot of courage. That's part of fear of God, no? Yung bang natatakot tayong saktan ng kalooban ng Diyos, no? In spite of the fact na yun nga, kahit na makasalanan tayo, pero tinatanggap pa rin tayo ng Panginoon, minamahal pa rin tayo ng Panginoon, di ba? Ilang beses na tayo kumisan pabalik-balik sa Panginoon, pero that sabi nga ni St. Paul last Sunday, God is rich in mercy, no? Our God is rich in mercy, no? So I believe lahat po tayo may takot. Lahat tayo kuminsan nanghihina ng loob. No? So the bottom line, Karen? That's normal. But Yeah. you have to persevere. You have to go beyond that. Yan. Kailangan ipagpatuloy. Iwaksi ang takot. Naku. Kasi hindi naman po tayo nag-iisa. At yun nga, let's repeat the words of St. Paul, di ba? If God is with us, who can be against us? Yes. Okay, let us conclude our beautiful episode today with a beautiful prayer, to be read to us by Bernadette. Eternal God, who are the light of the minds that you know, the joy of the hearts that love you, and the strength of the wills that serve you, grant us so to know you, that we may truly love you, and so to love you, that we may fully serve you, whom
Serve is perfect freedom. In Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Okay, may mga announcements ba tayo? May Opo. klase ba bukas pala? Bilin po ni Sister Son, wala na daw pwedeng mag-absent. Kasi Yan. malapit na yung graduation. Ako, pinagbibili niya ni Sister Son. Tapos, may ongoing na daw po ang enrollment sa University of the Assumption. Okay. Pinagbibilin din po yan na kasi ayan yung Archdiocesan University natin, the first one in Asia. Mhm. And you can be assured of a Catholic education. At wala daw pong tuition fee increase this Okay. year. Oo, magandang eskwelahan natin yan sa ating Archdiocese, no? And second, kanina nakita ko si Father Oliver, no? Ina-announce yung, I think may darating sa atin. Opo, yung Eucharistic, yung symbol kasi, di Oh, ba? the Eucharistic symbol. International Eucharistic Congress. Mhm. Naku, hindi ko lang po alam yung date, pero alam ko ngayon April April 11 to 16 yata. Sige, i-announce April po 11 to natin. 16. I think we need to be exact sa mga details nung Yes. ano, no? So Ipopost natin sa ating mga next week, no? Opo, sa- Kasi kanina nagkabanggaan lang kami diyan sa Arsobispado, no? Okay. At sabi ko, ano ba yung meeting na yan? Yung yung preparation dun sa visit nung sige. symbol, no? Kunin po natin yung mga detalye at announce natin sa mga sumusunod na araw. Yes. At ipopost natin sa ating mga Facebook pages. Very good. So that yung ating mga Kapampangan Catholics sa ating Archdiocese, all over the Archdiocese, pwedeng mag-participate dito sa gaganaping event na to, ang pagdalaw ng parang mga Eucharistic symbol, Opo. no? In In preparation, preparation for the 2016 International Eucharistic Congress sa Cebu. Yan, next year yan, sa January. And I hope sana si Pope Francis Oo nga, ay darating. Kasama siya. Feeling ko gustong-gusto niyang dumating. Palalangin natin. Kasi among, There is nothing impossible. actually, yun talaga yung una niyang Dapat diyan sa Eucharistic Congress ang dating niya. Nung umuo na siya noon eh. Tapos nung sinabi daw niya, he wants to come earlier. Kasi feeling daw niya, matanda na siya sa 2016. Talagang nakakatawa si Pope Francis. Oo nga. Cute na lolo. Yan. Okay, paalam na kayo sa ating mga listeners. Karen, ikaw na una. Salamat po sa pakikinig, sa pakikiisa sa amin ngayong gabi. Magkarinigan po ulit tayo sa Lunes. Una, yung Kwentuhang Katoliko, 12 to 1 in the afternoon. At susunod po yung Barkadahan kay Kristo ulit sa Lunes, yung araw ng mga migrants. Ayan, of Yan. course, Monday yan, no? Opo. Okay, Bernadette? Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po. God bless. Happy weekend. Yan. And of course, binabati ko rin si Apo Seto. Nakikinig kami kahapon, no? Habang pauwi kami magbuhat sa Holy Angel University. Yan, yung ating Archbishop Emeritus talagang all-out support Good sa evening ating po, Your programa. Excellency. Okay, at sana po sa ating mga tagapakinig ngayon, baunin natin itong napakagandang mensahe ng ating Ebanghelyo, no? In the midst of yung sinasabing ating hostility, no, harassment, o whatever na mga pagsubok na dinadaanan natin, lalong-lalo na sa ating pagnanasang ipahayag natin ang mabuting balita, no? Sabi nga ng ating Panginoon, take courage, no? Let us stand firm in our faith, and the Lord will always be with us, no? And nobody can be against us, no? Sana po ibaunin natin itong tapang at tatag ng loob na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po and happy weekend. Magsimba po tayo sa linggo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. My salvation comes from